bihira nating makita ang mga natutulog sa manibela. Anong nangyayari? May tumawag at nag-aalala tungkol sa'yo. Because you're like nodding off in the car. Sige, hayaan mong isara ko muna ang pinto ko. Di naglaon, napagtanto ng mga pulis na simula pa lang ito ng mahaba nilang gabi. Hindi ka sumagot sa kahit anong tanong sa booking. Kukunin na ang fingerprint ko. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Miller. Kung akala mo inaresto siya dahil natulog siya sa manibela, nagkakamali ka. Noong gabing yon, nagtagpo ang gulo at Hennessy at malapit nang makita ng pulis ang lahat. Enero 26, 2024, nasa Berea, Ohio tayo, isang kanlurang suburb ng Cleveland. Mga alas 7:45 ng gabi, ipinadala ang pulis sa Ross Wine and Liquor matapos may tumawag tungkol sa babaeng nagmamaneho ng jeep na paulit-ulit nagpaparada at umaalis sa parking. Nakita ang driver na ginamit ang parking lot ng tindahan bilang pampublikong banyo. Kabilang bintana. Pwede mo bang ibaba ang bintana? Sinusubukan kong ilabas. Anong nangyayari? May tumawag, nag-aalala dahil parang inaantok ka raw sa kotse. Sige, isasara ko lang ang pinto ko, ha? Sige, anong nangyayari ngayong gabi? Uminom ka ba? Oo. Naamoy ko. Pero nakapark lang ako, ayos lang ako. Hindi mahalaga yon. Oh, Alam ko ang mga karapatan ko, abogada ako. abogada ka. Sige, alam mo ba ang physical control? Siyempre, ano ang... Physical na control. Dito mismo? Oh, ayos. Sige. Gaano karami na ang nainom mo? Gaano karami na ang nainom mo? Dalawa. Bakit? Mukhang lasing ka na, di ba? Lasing ka, may abogado ako, meron ka rin. May abogado ako dito. Nagkamali ka sa ibabaw. Sige, pwede ka bang lumabas muna para sa akin? Oo naman. Berea PDID. Ang driver, Sierra Graciani, 31 taong gulang, ay tila alam na ang susunod na mangyayari. Gawin natin ang ilang mga pagsusuri. Sige. Susunod ako sa kahit ano. Ayaw mong sumailalim sa anumang field sobriety test? Mga pagsusuri. Hindi po ma'am, tumalikod ka para sa akin. Oh. Ilagay ang mga kamay sa likod. Inaaresto dahil sa physical control ng sasakyan. Sige, walang problema. Sinasabi ko lang... Anong lungsod ito? Hindi mo alam kung anong lungsod ka naroon. Berea? Oo. Oo, sige, alis na ako. Alam mo ba kung saan ka sa Berea? Oo naman. Lumabas ka, papasok na ako sa trabaho. Uy, sisiguraduhin ko lang. Ay nako! Huwag kang mag-alala, ikakandado namin ng... Hindi. Hindi, ayos ka lang. Sige. Kailangan naming itow ang kotse mo. Hindi, wag mong sabihin kailangan namin gawin yon. Hindi. Tawagan mo ang aking insurance. Pribado ito. Anong gagawin ng insurance mo? Taga Berea ka. Gagawin mo talaga yan sa akin eksakto. Hayaan mong tawagin nila ang kotse ko. Kailangan namin gawin yon. Nasa pribadong lugar to. Hindi natin pwedeng iwan yan sa pribadong ari-arian. May insurance naman ako. Bakit mo pa ako pinapahirapan? Bakit mo gagawin yon? Yung insurance mo ba ang pupunta rito? Kukunin ba nila yung sasakyan mo? Sa tingin ko, hindi. Ano ang badge number mo? 16. Tama. Thomas Patrolman Romance. May dala ka bang kahit ano illegal? O meron? Anong meron ka? Hindi illegal. May dala ka bang kahit ano? Hindi illegal. Kakapkapan ka lang niya saglit. Siyempre. Uy, Oo. di mo man ako binigyan ng chance. Sabi mo, hindi ka magpapagawa ng kahit anong field sobriety test para sa akin. Hindi ako papayag. Sabi mo, ayos ka naman daw. Tawagan mo ang asawa ko. Chance para saan? Sige na. Kailangan kitang bigyan ng pagkakataon para saan? Tawagan mo na lang asawa ko. Tatawagan namin siya agad sa istasyon. Hindi, wag sa istasyon. May mga anak ang asawa ko. Sige, ikinalulungkot ko yan. Ganun ako. Bakit? Tomas, tama ba? Oo, mahal. Nandito lang ako. Wala akong dala. Mahal, kailangan ko pa. Oo, naintindihan ko. Ibinalik niya ang coat ko. Nasaan ang wallet mo? Walang wallet, bro. May dala ka bang lisensya mo sa pagmamaneho? Tapos na ako ayon sa aking karapatan. Walang tanong-tanong at hindi ako sasagot. Salamat.
Hinalughog ng mga opisyal ang kotse ni Sierra at nakita lang ang isang walang laman na bote na malinaw na hindi tubig ang laman. Uminom ka ng Henny. Ha? Maganda. Oo. May isa pa ba? O ito na yon. Yun lang ang nakita ko. Ipakita sa akin. Dumaan si Kevin Copy. May telepono ka na ba? Oo, nakuha ko na. Alam nyo ang kasabihan, lahat posible. Habang dinadala si Sierra sa istasyon ng pulis, ibinuhos daw niya ang inis sa mga pulis. Kumusta? Ayos naman. Ayos naman. Ikaw, ayos ka rin. Karaniwan siyang ganito kapag lasing siya, wala siyang kontrol sa sarili niya. Dapat nakakulong na siya. 2 beses niya akong sinaktan. Alam mo ba ang numero ng telepono niya kasi tumatanggi siyang magbigay ng kahit ano sa amin. Ito ang hindi natin nakita. Ayon sa ulat ng pulis, pagdating ko pa lang, nakikipagtalo na si Sierra kina Patrol Officer Payton at Sergeant Swafield. Sinabi ni Patrol Officer Payton na binasa niya kay Sierra ang Miranda warning bago ako dumating. Dahil sa asal niya, isang kamay niya ay nakaposa sa bangko ng mga preso. Ipinaliwanag ko kay Sierra ang implied consent ng BMV 2255 ngunit tumanggi siyang magpa-breath test kay Sergeant Swafield. Habang inaasikaso ko ang booking paperwork, biglang sumugod si Sierra at sinuntok ang kanan kong braso. Pagkatapos ay nilagyan ko siya ng posas sa kanyang likuran at gumamit pa ako ng isa pang pares ng posas upang itali siya sa upuan ng mga bilanggo. Makalipas ang ilang sandali, sinipa ni Sierra ang booking desk gamit ang kanyang paa na naging dahilan para tumama ang mesa sa aking dibdib. Wala sa mga ginawa niya ang nakasakit sa akin. Sa huli, sinabi ng opisyal na patuloy siyang hindi nakikipagtulungan at palaban sa salita sa buong proseso ng booking. Oo, may tao. Nakaparada siya sa Ross Wine and Liquor, yung tindahan ng alak, mismo sa harap ng tindahan. At parang antok na antok siya. May tumawag, nasa front seat lang at mukhang antok na. Kaya mukhang lasing na lasing siya. Sige, bigyan mo lang kami ng ilang minuto. That's what you don't do. Wala kang pinaninindigan. Oo, ikaw na itim, bumalik ka. Wala kang pinaninindigan, wala kang kwenta, wala kang pinaninindigan sa kahit anong ginagawa namin. Para kang basang puti, yan ang itsura mo. Di ko alam na makikita ka namin. Ay, umupo ka na lang dyan. Pakyo ka. Ikaw ang pinakamasama. Ikaw talaga ang pinakamasama. Nagulat pa ako na inalis mo ang posas ko. Swerte ka nga at di ka nakakulong ngayon. Gusto ko lang malaman mo yon. Sobrang swerte mo. Sobrang sama nito. Hoy, Ilabas mo ako dito, dali. Hindi kayo patas. Ikaw, lalo na ikaw, bitch. Alam mo ang ginawa mo. Anong susunod? Pakawalan mo ako. kailangan mong magpa-fingerprint at kumuha ng piyansa? Tara na. Kasi pakyo kayo at nagagalit kayo kapag may nagsasalita sa inyo ng ganun. Kasi sa totoo lang, bahala kayo. Oo. Sabi ko, Salamat. Salamat. 3, 2. Isa. Sige, tama na. Hindi. hindi. May pot naman ako, di ba? Hindi, may abogado ako. Dalhin siya sa kulungan. Sige, ayos. Dinadala mo pa ako sa mas maganda pa. O, dadaling ka sa North Royalton Jail. Bakit mo ako dinadala sa kulungan? Dahil tumatanggi ka. Tumatanggi, lahat ng hinihingi namin sa'yo talaga. Tinanggihan ko lahat. Anong gusto niyong ipagawa? Hindi ko na ulitin ngayon. Tinawagan niyo ang asawa ko, nandito na siya, kaya tinatanggihan ko na ang lahat.
Nakakahiya naman yan. Hindi ka sumagot sa kahit anong tanong tungkol sa booking, wala talaga. Magpapa-fingerprint na sana ako. Pumapayag ka na bang gawin yon ngayon? Pumayag lang ako sa kanya, si Mazda at kayo naman. Sabi ko na sa'yo. Sabi ko lang na nagpapakuha ako ng fingerprint. Hindi ko ba sinabi na gagawin ko ang trabaho ko? Pwede ka nang palayain. Oo, kailangan ko nang umuwi kasama ang mga anak ko. Tumayo ka na. Sang-ayon ako. Ano ba? Pero kahit ganun... Kayo talaga, grabe kayo, Diyos ko, kayo talaga. Sige, tumayo kayo doon. Kayo tanginan yung lahat. Ikaw rin. Gusto ko lang malaman mo ikaw at Pacquiao ka. Mag-relax ka lang. Hayaan mo akong gumawa ng lahat. Bakit mo hinahawakan ang mga kamay ko? Dahil ganito natin kailangan gawin ito. Naiintindihan ko pero kaya ko ito. Susunod ka ba? Gagawin ko ito para sa'yo. Hindi ganyan ang tamang paraan. Ginagawa ko na. Halika, tumayo ka rito at mag-relax. Hindi ganyan ang paraan natin. Hayaan mo akong gumawa nito. Ayos ba? Laging mura ang lumalabas sa bibig ni Sierra pero ngayon may luha na rin kasama. Nako, kayo naman nakakabaliw na kailangan ko pang gawin lahat ng ito. Ikaw nako, grabe. May plano ang Diyos para sa'yo? Sanjo, Ikaw. At pagkatapos, sinusubukan nyo lang akong dalhin sa kulungan. Bakit niyo sinubukan? hindi ka magpapakamatay. Hindi ko ginawa. Diyos ko, ang sama nyo talaga. Nagkukunwari lang kayong parang wala tayong First Amendment, di ba? Pero alam nyo ba kung anong gagawin nyo dito? Ayun na, kasi yan lang ang fingerprint na meron kayo. Nilabag mo ba ang iyong karapatan sa First Amendment kahit papaano? Hindi. Nilabag mo ba ang unang susog kong karapatan? Hindi ko nilabag. Hinayaan kita? Ikaw ang may ginawa. Hindi, kailangan mong gawin. Ikaw ang may ginawa. May record ako niyan. Nasabi mo na rin lahat ng iniisip mo. Nasabi ko na at may record ako niyan. May record ako niyan ng maayos. Sige, mag-relax ka lang. Pasensya na. Kasama mo ako. Hindi ako aalis. Pero huwag ninyong subukang ilayo ako sa aking. Hindi ko naman sinusubukang gawin yon talaga. Oo, ginawa mo at ikaw ang pinakamasama at magbabayad ka. Makinig ka lang. Nakikita ko kayo. Kayo, hindi naman kayo. Oh, wala kayong kwenta. At karapatan ko yan. Eh ano ngayon kailangan kong sabihin? May karapatan kang sabihin. Siyempre, Pacquiao ka at malaking Pacquiao sa'yo, sis. Malaking Pacquiao. Pwede bang gumamit ng banyo? Sandali lang. Gamitin mo ang banyo, gamitin mo yung nandun sa loob. Malaking Pacquiao sa'yo, sis. Marami pa akong iba. Oh my God, ano to? Ang banyo, ayaw mo bang gamitin? Para itong... Parang... Hindi. Sige, umupo ka. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, hindi kayo. Itong pirma na ito. Kailangan ko talaga ang pirma na ito. Hindi ko kailangan at hindi ko gagawin. Kung ganon, makukulong ka ngayong weekend. Ano ba to, gago? Sinasabi lang na sa'yo ang fingerprints, yun lang. Kaya sasabihin ko na isang fingerprint lang. Ang inaamin mo lang sa paglagda ay iyo ang mga fingerprint na yan, kaya pipirma ka sa itaas ng pirma ko. Ikaw. Huwag lang. Oh, kakaiba siya. Dito lang sa kahon na ito. Kakaiba ka, gusto mong may ipakulong, umupo ka. Hindi ka pa tapos. Oo, gusto mong umuwi ako sa mga anak ko. Halika dito. Gusto mong umuwi ako.
Isipin mo kung asawa mo to. Ayoko sa inyo. Ayos lang gagawin namin. At tapos na ako. Pinirmahan din namin ang piyansa. Hindi ba? Oo, pumirma kami doon. Sinubukan mong ilayo sa mga anak ko. Para alam mo lang, Sa akong nurse, RN ako. Sa kabila ng lahat ng nangyari nung gabing iyon, nagawa pa rin ni Sierra na makakuha ng card na libreng labas sa kulungan. Hindi pa ako nakakalabas ng kulungan, wala akong libreng card. kung di mo pipirmahan ito na lang ang kailangan mong gawin. Tapos makakasama mo na ang asawa mo sa loob ng 2 minuto. F kayo. Sige, pupunan mo ito. Ano ang sinasabi nito? Kaya ito, pwede mong basahin kung gusto mo. Tapos kailangan mong pumirma, kailangan naming kunin ang impormasyon mo. 6 na rang dolyar para saan makinig ka. Basta't magpakita ka. Pag-usapan mo. Sige, ang petsa ng iyong pagdinig sa korte ay sa 30 ng 8:30 ng umaga. Nasa itaas lang iyon, ayos ba? Sa madaling sabi, kailangan mong dumalo sa korte. Kung di ka pupunta, may utang kang 1,500 dolyar sa korte. Sige, naiintindihan mo ba yon? Sige, ang kailangan kong gawin mo ay pumirma ka. Hindi. Kung di mo pipirmahan, makukulong ka. Kailangan mong pumirma bilang akusado, pumirma bilang piyansador. Kailangan lang namin ng address at numero ng telepono, yun lang. At pagkatapos ay maaari ka nang pumunta sa iyong asawa. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tara na, hindi para sa kanya. Sige, eto na, pasensya na. Ito ang iyong bond. Sige. Pwede ko bang isara ang pinto? Ayokong may tao rito. Ito ang aking bond? Ito ang bond mo. Sige, sige. Pwede ba kitang tanungin bakit ka masungit sa akin? Hindi naman ako naging masungit sa'yo kahit kailan. Sobrang sungit mo talaga. Hindi naman ha. Hindi naman talaga ako naging masungit sa'yo. Baka mawalan ako ng pera. Di mo kailangan sabihin sa trabaho mo to. Oh, pero nakadokumento ito. Parang nag-check lang. Oo naman, ginagawa namin yun. Insurance. Sige, pero hindi ako sigurado. Nakahuli na kami ng mga nurse. Sobrang agresibo. Hindi naman ako naging agresibo kahit kailan. Ikaw nga. Hindi ako naging ganun. Tumanggi ka lang na gumawa ng kahit ano, kaya inaresto kita. Trabaho namin yon, yun ang kailangan namin gawin. Hindi ako naresto. Basta sumama lang ako. Oh, wala namang physical na gulo o kahit ano na ganun. Narinig ko na ang sungit-sungit mo raw habang minumura mo kami. Sinisipa ang mesa at hinahampas ako. Anong dapat kong gawin? Wala kang karapatang saktan ako. Hindi kita sinaktan. O sinaktan mo ako, hindi. Hindi ko ginawa, nasa camera ito. Oh, syempre, May trabaho ako. swerte ka, hindi kita kakasuhan dyan. Pwede kitang idemanda sa pananakit ng pulis. Kaya ko yan ngayon pero hindi ako ganun. Maniwala ka man o hindi. Hindi mo maintindihan, okay? Oh, tama yan. Pwede mo na akong kasuhan gamit ulo mo ngayon. Opisyal, nabangga kita pero wala namang kinalaman. Tapusin na lang natin para makaalis ka na. Galit ako sa'yo. Ayos lang, wala akong pakialam. Isa kang walang kwenta. Pasensya na. Galit ka dahil ako ang... Pumirma. Kaya aalis ka, pumirma ka ng 2 beses. Hindi ikaw kundi siya. Sinubukan niya akong ilabas. Sige, pumirma ka dito, pumirma ka sa linya sa ibaba ng iyong address at pagkatapos ay ilagay ang iyong numero ng telepono at pagkatapos ay maaari ka nang umuwi. Gusto lang kitang yutin, sige. Ayos lang yan. Pumirma ka na lang. Pumirma ka sa isa sa ibaba nito address. Hindi. Sige na. Wala akong address. Nasa iba-ibang lugar ako. Tara na, seryoso. Ano ito? Nasa iba-ibang lugar ako. Nasa iba't ibang lugar ako ngayon. Wala ka sa Kenilworth kahit sabi mong nandun ka. Ayaw na akong makasama ng asawa ko. Kasali siya sa lottery. Oo, Oo, sigurado. Pero Pakyu, umatras ka. malapit ka ng makulong. Napakamalas naman nun. Tama, isipin mo sila ng oo. Pero isipin mo, anong kinalaman ng pagsabi ko sa kanya doon? Dahil wala kang kwenta, hinihiling ko, well, Anong gusto mo? Gusto ko kasi di naman ito konektado sa kailangan kong gawin. anong sabi mo, karapatan ko. Anong gusto mo? Ako, Hiniling ko sa'yo na. Pumirma? Sige, ano bang gusto mo? Dahil wala siyang dala na matamis. Kasi nung dumating siya, parang sinabi mo, oh, pareho kayong dalawa. Kaya ano bang gusto mo? Yung address? pwede mo bang isulat yan sa tamang laki?
Sige, tara na. Ito ang mga kopya mo. Leche ka. Kasi ganito tayo magleche. Leche ka at kinuha mo. Kayong dalawa. Ganitong paraan. Kailangan natin kunin ang mga papeles mo para sa piyansa. Saan tayo pupunta? Lalabas tayo dito, guys. Tinutulak mo ako. Kasi sila ito'y Ayos lang. Ano? Ganun nila ako tinrato. Mag-relax ka? Kunin mo lang ang mga susi mo. Ayos lang. Magandang gabi. Ikaw, Diyos ko. Si Sierra Graciani ay nabigyan ng 2 traffic citation sa pagmamaneho habang lasing at pagtanggi sa chemical test. Salamat sa panonood ng episode ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller. Magkikita tayo ulit sa Lunes para sa bagong kaso.